Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Kahit ikaw nga, Ruben, meron ka din alias. Di ba ikaw si Boy Sili? Kung hindi ikaw si Boy Sili, ikaw si Boy Exton. Di ba? Dinamay niya naman ang batay. Dinamay niya si former President Ninoy Aquino. Kaya kung gumamit ng alias. Gumamit man ng alias yon, gumamit man ng Presidenteng Ninoy ng kanyang alias, wala naman yung confidential funds. Hindi man siya gumamit ng alias para magnakaw. Diba? Hindi niya ginamit ang alias na yun para magnakaw sa kabanang bayan. Diba? So yun ang pinagkaiba nila. Kaya wag mo siya i-compare sa mga alias ng mga nilista ni Sarang Animal. May mga bilat doon. Puta. Kahit bilat hindi pinalampas. Diba? Kaya ka na sa palpal ni Senator Bam Aquino. Imaginein mo, damayin mo yung taong patay na. Diba? Para yan, lang talaga isync sa utak ng mga Pilipino na okay lang may alias. Alam mo, Ruben, wala naman kami problema sa mga alias na yan. Naintindihan ng bawat Pilipino na kailangan nilang gumamit ng mga alias para hindi sila siyempre matonton. Siyempre, kung yung mga personal man na, delikado man kaayo, mga intel, delikado man gina mga trabaho. So, naintindihan namin na kailangan nila mag-alias-alias. Pero ang kailangan natin ngayon malaman is kung totoong tao talaga sila. Kasi may kwarta gani, naging gamit, kag amuna sa ang hinahanap ngayon, kung totoo ba ang mga tao na iyan, wala kami pakialam sa alias. Kahit nakakatawa yung alias nila, tinanggap namin ang katotohanan, gusto namin niya makilala kung sino-sino sila. Eto. Kasi pinaproblema nila kasi nga hindi pwedeng malaman ang pagkakakilanlan ng mga tao na yan. Di ang gawin nyo, ipatawag nyo sa Senado, lagyan nyo sila face mask, di kaya lagyan mo sila ng mga sunglasses, jacket. Kung gusto mo, lagyan mo ng helmet. Helmetan nyo sila, papuntahin nyo dyan sa Senado, papirmahin nyo sila doon sa mga dokumento dyan. Malalaman nyo na yan kung totoong tao sila. Bakit? Kasi meron din sila, di ba, sa acknowledgement receipt. Nandun sila, di ba? Nagpirma sila doon? Doon malalaman na ninyo. Napakadali, ipatawag nyo lahat yan. Lahat ng mga nakalista, ipatawag nyo na. Papirmahin. Tingnan nyo ang pinagkaiba ng mga pirma. Imposible na magaya pa nilang pirma ng isang tao. Di ba? Kasi, handaan nyo ha, baka nakalimutan nyo, na merong mga acknowledgement receipt na parehos ang pirma, pero iba-ibang pangalan. Kaya, pinaproblema nila kay ang sabi ng mga DDS, hindi man pwede yan ipangalan ng totoong pangalan nila, kaya malalaman man yan, na sila yan, mapapahamak sila. O ngayon, yun ang gawin nyo, lalihin nyo dyan sa Senado, hilmitan nyo. Papirmahin nyo, tingnan nyo, kumpara nyo yung pirma nila sa pirma nila doon sa mga acknowledgement receipt. Tingnan natin, be, di ba? Masyado yung ginugulo pa yung isip para mga Pilipino, ginapaikot-ikot nyo. Yan ang mga problema nyo, alias at totoong pangalan, o yan, papirmahin nyo, tingnan natin. Di ba? Meron pa mga DDS, sabi nila, ay salamat naman, binili pala ng gamot, binili pala ng binili pala ng pagkain, binili ng tree planting pala sila, mga animal, bupols, ganyan. Imagine mo, tuwang-tuwa sila kaya confidential funds kung ginamit sa pagkain, sa gamot at sa tree planting, kundi buguon din. Uy, tandaan yung mga nga meron sariling budget yan, ibang budget yan. At kahit anong sabihin nyo mga DDS, mali pa rin ang proseso at mali ang budget yung ginamit nila doon. Diba? Ang confidential funds po ay hindi para sa pagkain, sa gamot at sa pagtanim ng puno. Bakit? Ano ba yung gamot na binili nila? Bakit kailangan maging confidential? Ang gamot na ba yun pag ininom mo magiging wakwak ka? Ha? O baka yung pagkain, pag kinain mo, lilipad ka? Ano? Yung puno na tinanim nila, na binili nila gamit ang confidential funds, nagkakaroon ba ng ang bunga, puro barel? Hindi kaya nagkakaroon ng mga ugat-ugat nga bumba? Ano? Diba? Imagine mo puno, pagkain at gamot ng bilhin mo, gamitan mo confidential funds? Huwag kayong pagpaloko. Mali pa rin po na gamitin ang confidential funds sa mga ganyang bagay. Ang confidential funds po ay ginagamit yan para sa intelligence, no? Magbayad sila ng mga intel, mag-surveillance sila dyan para sa national security natin. Ganon. Pero kung paliwanag nila dito, paliwanag nila ang puno na bumunga ng barel, hindi good. No? Na ang gamot, pag ininom mo, kahit nag-50-50 ka na mabubuhay ka, good. Na ang pagkain, pag kinain mo, hahati katawan mo, lilipad ka, tapos barilin mo lahat ng kalaban ng Pilipinas, good. Maganda sana kung ganun yung binili nilang mga na pwedeng gamitin sa national security ng Pilipinas. Diba?
Eh, ang problema, wala silang mapakitang resibo. Wala silang mapakitang resibo. Kung totoo ba na binili nila yon ng gamot, na binili nila ng pagkain, na binili nila ng puno. Resibo kung kailangan. Buti pa pag bumili ka sa department store, bibigyan ka pa ng resibo. Diba? Tandaan natin, pera ng taong bayan ito. Kailangan transparent lahat. O, paano naging transparent? Wala nga silang resibo eh. O, sinabi lang yan nila na bumili sila ng punong kahoy para i-tree planting at sinabi nila na bumili sila ng pagkain at gamot. Pero walang resibo. Kung anong gamot ang binili, anong puno ng kahoy ang binili, at kung anong pagkain ang binili. O, tapos sasabihin nyo, ginawang hero ng mga DDS. Ginawang hero ang mga magnanakaw. Diba?